Hello, good afternoon to everyone. Hello. Oo. Yes. And good Parang gusto afternoon ko, to you, Kuya Vince, and to Kuya pwede, Serge. pwede ba ako magpalit ng background? Total, nandiyan naman yung BBS sa side natin, di ba? Magpapalit ako ng background. Yes, oo. Okay lang. Gusto ko So, anong background mo gusto ko ngayon? ayan ang gusto Mm. kong background. Okay ba yan? Okay ba yan? Yan, ang ganda ng background Tal, di mo, ba? yes. Social ang Next time, background ko. maaralin ko nga din yan. Parang ang Mag ganda-ganda. magagawa Yes, mo ang yan kapag ganda. ka naka-laptop ka. Hindi pwede sa cellphone niya. Laptop, kailangan mo siya. Oo. Kaya kailangan mag-laptop Hindi, ka. Pati papaayos ko yung nga video. dito sa laptop ko kasi so, clear na ba ako dyan, Kuya Vince? Oo Sa'yo, naman, okay na. naririnig mo ako ng malinaw? Yes! Okay. Okay. Social ka na nga eh, di So, ba? so Naka-earphones ikaw ka. kasi meron ka, ako nakaganito ko. Yes, oo. Oo. Mukha Feel, kang feel ko alien. parang DJ ako ngayon. Hindi, mukhang alien. Mukha, oh, parang. So Okay, so anyway, anyway, welcome natin welcome natin lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating ah, another Saturday edition ng ating programang a day ng with ating Ating programa Kuya Ray, Vince na a day with and Ating Kuya Ray. Vince. And Yan. Vince, yan. Ganda. Mm-mm. So, ngayon, Pag-uusapan natin ngayon. magsisimula Maganda ang pag-uusapan natin ganda. ngayon. Sige, go ahead. Yes. Ito nga pinag-uusapan ng maraming tao, akala nila this is just our future. Pero ang totoo nito, the moment we understand this, we can start enjoying this. Ito yung real life, Kuya Vince. So, ano ba ang eternal life? Yun yung ating pag-uusapan ngayon. Para sa iba, parang wala lang to, pero napakahalaga pala, Kuya Vince, sa maunawaan ito. So, bago tayo magpatuloy, Kuya Vince, let's pray first. Ama Okay? naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Araw ng Sabado na pinagkaloob po sa amin upang kami ay makapagbahagi ng iyong mga salita at patungkol po, Panginoon, sa iyong plano para sa lahat ng tao sa mundong ibabaw. Panginoon, pangunahan mo po kami sa araw na ito. Kami po ay inyong i-anoint upang magkaroon po kami, Panginoon, ng karunungan at kapangyarihan sa paghahayag ng mga katotohanan ito sa hapong ito, Panginoon. Pagpalain mo si Kuya Vince, si Kuya Serge at ako, Panginoon, sa programang ito ngayon. Kasama po ang radyo na pinagkaloob mo upang ito ay magamit upang maihayag ang iyong katotohanan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. So, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Kuya Vince, ang ating topic ngayon is eternal life o buhay na walang hanggan sa loob. So, this is one of the most familiar passages of the scripture na binabanggit ang patungkol sa eternal life or buhay na walang hanggan. Ito po ay ang John 3:16. And it seems like very common ito to everybody na mula pa nung bata ako, memorize ko na to. Mula nung marunong na ako magsalita, na memorize ko na to, Kuya Vince. Yet I believe it has really been misunderstood and misapplied ng maraming tao. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." Very common. Ano ba yung everlasting life na sinasabi dito? So pag-uusapan po natin yan ng mas malalim in the entire program natin ngayon. And the night before the crucifixion of Jesus,
Jesus was praying and he said, so John 17:3, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ. So, yan ang kalooban ng Diyos sa makilala natin ang tunay na Diyos at si Jesucristo na isinugo niya. Kaya yan po yung dapat na maunawaan po natin. At marami pong tao ang akala nila pag eternal life, futuristic yon. May enjoy natin yun doon na sa kabilang buhay. So, dito mag-enjoy muna ako. Parang ayoko munang tanggapin yung eternal life habang buhay pa ako. Kaya hindi ko muna tatanggapin si Kristo. So, ang totoo, hindi talaga nauunawaan. By not explaining the real purpose of salvation, we are doing a disservice to the gospel. So, minamali natin yung ating paglilingkod sa magandang balita ng kaligtasan. Dahil hindi po natin na ipapaliwanag ng mas may ayos at ng mas malalim. When we present salvation as something that deals with just spiritual things that will only benefit us in the future, in eternity, we are not helping people. There are some people who are living in such a literal hell right now, dito pa lang sa mundong ito, parang pakiramdam nila, eto na yung impyerno namin. Kaya lahat ng tao na nandito, nakakaranas ng impyerno, parang feeling nila ganon. Yung eternal life na sinasabi yata niya sa John 3:16, yan na yung pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. So ganon yung interpretation nila. Akala nila, walang halaga yung buhay na walang hanggang pangako ng Diyos habang nandito pa lang tayo sa lupa. And many are depressed, living in poverty, dealing with strife, rejection, hurt, and failed marriages. Pero hindi po nila nauunawaan ano ba ang epekto o magiging epekto pag tinanggap natin yung eternal life na pangako ng Diyos. Kahit nandito pa lang po buhay dito sa lupang ito. So people are just trying to survive day to day, ganon. Parang, ganito, basta okay lang, ayos lang, mabuhay ako ngayon. Tapos, kumain ako ngayon, matulog, bukas, another day. They're just trying to keep their heads above water. Parang, okay lang, makasurvive lang ako. By making salvation something that deals only with the future, many people put off that decision because they are too busy to survive today. So yun yung nakakalungkot na karanasan na parang sige matapos lang tong araw na to, masurvive ko lang. Kasi maraming tao, Kuya Vince, takot na takot mamatay kasi hindi nga nila nauunawaan kung ano yung sinasabi po ng John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung pahamakan dito, Kuya Vince, yung kaligtasang tatanggapin dito ay hindi lamang para doon sa kabilang buhay, kundi maging dito pa man lang ay nararanasan na natin yung pagliligtas ni Jesus araw-araw mula nung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung eternal life. Dito pa lang, ini-enjoy na natin yung freedom sa kasalanan, yung freedom sa anumang takot, pwede na nating i-enjoy yan dito pa lang sa lupang. So, sa iyo, Kuya Vince, ikaw po magpapatuloy. Ano ba yung katotohanan patungkol kay Jesus at patungkol dito po sa ating pinag-uusapang eternal life? So, what's the truth in it, Kuya Vince? Okay. The truth is that Jesus not only came to affect our eternal destinies so that we can live forever in heaven in blessing instead of punishment and curse of hell, but Jesus also came to deliver us from the present evil
world, yung evil world. Talagang lahat dito sa mundo to, sinave na tayo, which is Galatians 1:4. Jesus came to give you intimacy and a personal relationship with God the Father today. So mamaya makikita natin, mas maintindihan natin mamaya sa GAP, meron tayong papakitang video. Tuloy mo na, Yes. Ate. So tayo talaga, importante Okay. yung ginawa ni Jesus sa atin para tayo ay kumonekta kay God the Father, di ba? Ngayon, dito, yung Oo, sinasabi mong yeah. dito. Yes. So, yung sa Galatians 1:4 nga, yung intimate relationship na sinasabi na yung wala tayong tinatago sa Diyos. Yung ibig sabihin ng intimate or personal relationship natin sa Diyos Ama. To bring you back into close personal relationship with Him because Jesus loves you. Mahal na mahal po tayong lahat. Lalo na ikaw na nalulungkot, ikaw na may problema, ikaw na punong-puno ng suliranin sa buhay ni Jesus. Because Jesus wants to know you personally, na sa Diyos na makilala ka at kilalanin mo rin siya o makilala mo rin siya. Jesus wants to give you a quality of life that is greater than anything you could obtain through any other source. Yon ang nais ng Diyos. Bigyan po tayo ng buhay na higit pa doon sa lahat ng meron tayo sa mundo ito. Hindi po natin maunawaan yan ngayon, pero kung nais po nating buksan ang ating mga puso sa layunin ng Diyos, mas mauunawaan po natin at talagang dito pa man lang din sa lupa, magsisimula na yung benepisyo natin doon sa eternal life na ating tinanggap mula kay Jesus. At ang buhay po natin ay will never be the same again. Di ba, Kuya Vince? So, ituloy mo na po, Kuya Vince, yung sa John 10:10. Oo, yung John 10:10. Ano po ba yung sinasabi dito? Ang John 10:10, ang sabi niya, the thief, si Satan yon, cometh not, hindi siya makakapunta dito, but for to steal, and kill, and to destroy. Darating siya dito, yun lang yon. Yes. Para nakawin tayo, para patayin tayo, at sirain tayo. I come that they might have life. Diba? Yan ang sabi niyang Panginoon. Si Satan, death ang binibigay. So, kung gusto mong ma-depress, kung gusto mong magnega-nega, diyan ka kay Satan tumabi o diyan ka maniwala kay Satan. Pero kung gusto mong mabuhay ng mas matiwasay at mas maganda, dito ka kay Jesus. Yan yung eternal life. Yan yung facts about eternal life na sinasabi na abundant doon sa John 10:10. 'Di ba? God wants to give you eternal life. Iyan talaga ang original talaga niyan, yung pagiging ito kasi ang gusto ni God dito sa lupa ay maging langit, itong lupa. Kanya nga lang nagkaproblema. Yung problema kay Adan at Eva, na si Adan ang talaga namang sinabihan na huwag kakain ng prutas doon sa particular na tree of knowledge of good and evil. Kanya nagkaproblema tayo. Pero kung hindi nila nagawa yun, kung sumunod silang dalawa, lalo na si Adan, kung sumunod siya, hindi tayo mapupunta sa ganito. Ayan naman talaga ang gusto ni Satanas, to steal, kill, and destroy. Hindi ba? Destroy. Christ died not only to forgive our sins, no, but to bring us close to Him. Makikita nyo sa video yung ipapalabas namin ngayon, pagkatapos nito, ang video na yan ay mas magbibigay
ng magandang pananaw kung ano ang ibig sabihin dito sa binigay ng Panginoon ng eternal life. Yung pagsasalikop ng earth at saka ng kingdom of God, dapat kasi magkasama yung earth at kingdom of God. Kanya nga lang, ang naging problema dahil sa kasalanan, naghiwalay siya. Pero para magsama siya uli, si Kristo ang lumagay sa gitna. Pumagitna siya dito sa gitna. Makikita niyo sa video. Yes. So let us watch the video. Heaven and earth are ways of talking about God's space and our space. So I understand our space really well. We live here, there's trees, rivers, mountains. But my understanding of God's space gets a little fuzzy. And what we do get in the Bible are images trying to help us grasp God's space, which is basically inconceivable to us. So these are two very different types of spaces. Yes, they're different in their nature, but here's what's really interesting is that in the Bible, these are not always separate spaces. So think of heaven and earth as like different dimensions that can overlap in the same exact space. So we talk a lot about going to heaven after we die, but this idea of heaven and earth overlapping, we don't talk a lot about that. Which is kind of crazy because the union of heaven and earth is what the story of the Bible is all about. How they were once fully united and then driven apart, and about how God is bringing them back together once again. So let's go back to the beginning, where heaven and earth, they're completely overlapping. Yeah, this is what the Bible's description of the Garden of Eden is all about. It's a place where God and humanity dwelt together, perfectly no separation, and humans then partner with God in building a flourishing, beautiful world and so on. But as humans, we wanted to do things a different way. We wanted God out, and we wanted to create a world apart from him. Yeah, so we have these two spaces now. And the Bible actually uses lots of different kinds of words and phrases to refer to these two spaces to make a clear distinction. So you've said that these spaces can overlap, though. So explain how that works. Yeah, this is where we have to start talking about temples. Because in the biblical world, you experience God's presence by going to a temple. That's where heaven and earth overlap. Now, there are two types of temples described in the Bible. One is a tabernacle, basically a tent that was built by Moses, and the other was this massive building made by Solomon. And these temples were decorated with fruit trees and flowers and images of angels and all kinds of gold and jewels and so on. And these are designed to make you feel like you're going back to the garden. And at the center of the temple was a place called the Holy of Holies, which was like the hot spot of God's presence. Now we can go and be with God again. But not so fast, because the temple also creates a problem. So God's space is full of his presence and goodness and justice and beauty, but human space is full of sin and injustice and the ugliness that results. So how do these spaces overlap if they're so different and they're in conflict with each other? This was resolved through animal sacrifice. Yeah, that's kind of weird. What do animal sacrifices have to do with this? Yeah, the idea is this. Animal sacrifices, somehow they absorb the sin when the animal dies in your place. And it creates a clean space, so to speak, where you are now free to enter into the temple and be in God's presence. Okay, so if I'm an Israelite and I live in Jerusalem, I might be able to be in God's presence. But you said the story of the Bible is all of heaven and earth reuniting. Right. So we have to keep going in the story where we come to Jesus in the New Testament. And in the Gospel of John, we hear this claim that God became human in Jesus and made his dwelling among us. Now, this word dwelling is really curious. It means he set up a tabernacle among us. And so what John is claiming right here is that Jesus is a temple. He is now the place where heaven and earth overlap. What's interesting about Jesus is that he isn't staying in this safe, clean space. He's running around hanging out with sinners. He's healing people of their sicknesses and forgiving people of their sins. He's basically creating little pockets of heaven where people can be in God's presence, but he's doing it out there in the middle of the world of sin and death. And he keeps telling everyone that the kingdom of heaven is at hand. And he even told his followers to pray regularly that God's kingdom come and that his will be done here on earth just as it is in heaven. But a lot of people are threatened by Jesus, and
they kill him, which seems to spoil this whole plan to reunite heaven and earth. But we have to go back to a scene earlier on in Jesus' story where John the Baptist saw Jesus and said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So Jesus isn't just talked about as being a temple, he's also talked about as being the temple sacrifice. Yeah, so the cross is now the place where Jesus absorbs sin to create a clean space that is not limited like animal sacrifices. Jesus' sacrifice has the power to keep spreading and reuniting more and more of heaven and earth. And this is all really great, but it leaves one big question in my mind, which is, what happens when I die? Don't I just fly over to God's space to be with Jesus? Yeah, so a few times in the New Testament we learn that Christians will be with Jesus in heaven after they die, but that is not the focus of the Bible story. The focus is on how heaven and earth are being reunited through Jesus and will be completely brought together one day when he returns. So in the book of Revelation we get this beautiful image of the Garden of Eden, now in the form of a city, coming to end the age of sin and death by redeeming all of human history in a renewed creation. And God's space and human space completely overlap once again. Yes, Okay. we're back, and we have Mm-mm. seen how it is very important to understand na yung salvation ng eternal life talagang sumasalikop na ganon. At itong salikop na to, si Jesus ang gumagawa. Ngayon, pag tinanggap mo yan, magiging ganyan yan. Kung tinanggap mo si Kristo, pumapatong na yung kingdom of God, which is the original design of God sa atin. Na kailangan talaga tayo ay tumanggap kay Kristo para mabura yung ginawa ni Satanas sa atin, sa buhay natin, at mawala na lahat. Kaya kahit naghihirap ang isang tao, hindi masyadong apektado because of the presence of Jesus Christ. Pag naging ganito na yung buhay nyo, pumatong na yung kingdom of God, at yung heaven nasa heart mo na, mas madali na, di ba? Kaya sige ate, you can start doing the first question. Okay. Okay, so eto, for us to understand more yung sa John 3:16, ang tanong doon is, what was the purpose of God sending Jesus into the world? So wala namang ibang sadya ang Diyos Ama sa pagpapadala kay Jesus is to save the world. So saving the world, kasama po tayo doon, is giving all who believe on Jesus everlasting life by removing sin's penalty. So yung penalty ng kasalanan, ayon po yan sa John 6:23, Romans 6:23. Kaya po, pagka po tayo ay tumanggap kay Jesus, ang ating tinanggap ay buhay na walang hanggan at pagtanggal ng lahat ng ating kasalanan, at wala na po tayo doon sa penalty o doon po sa parusa ng kamatayan. Kaya ano pa po ang ating magiging dahilan upang huwag nating tanggapin o huwag tayong manampalataya kay Jesus? Tinapos siya na lahat para sa atin, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Siya lamang po ang tumapos noon doon sa krus ng Kalbaryo, siya namatay para sa atin upang ang penalty o ang parusa ng kamatayan ay mawala na po sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So yun po yung kaligtasang ating tinanggap. Hindi po yun para sa ating eternity in heaven lang, kundi dito pa lang po ay mamumuhay na tayo ng para ng tayo ay nasa langit. Nasa atin ng mga puso ang Jesus sa ating tinanggap, at magsisimula na po yung ating bagong buhay sa kaharian ng Diyos. So Kuya Vince, Yes. ano nga po ba ang eternal life? Okay. So, ang susunod nating question ay pumapaligid sa kaalaman. Ano ba yung kaalaman na kailangan natin? Yung ating personal na pakikitungo, personal na relasyon sa ating Panginoon bilang tao na maging intimate tayo sa Panginoon. Yan yung sinasabi sa Genesis 4,
chapter 4, verse 1. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. So yung kaalaman na meron silang koneksyon kay God dahil nagbigay ng panibagong tao sa pamamagitan nila. Yun yung magandang relasyon nila sa Panginoon. Kahit nagkasala sila, sila ay binayayaan pa rin ng anak na si Cain. No, basahin natin ang question. Ang question dito ay, what is eternal everlasting life according to this verse? Yung verse na John 17:3. And this is life eternal, that they might know God, the only true God, and Jesus Christ. Si Jesus Christ, yun yung eternal life. Jesus Christ is the eternal life. So, ang sagot no sa tanong, what is eternal life, everlasting life, according to this verse? John 17:3. Eternal life is knowing God and Jesus Christ. Intimately, maybe not physically, kasi si Jesus Christ ay spirit, pero intimately makikilala natin yan sa pamamagitan ng kanyang salita. O, sagutin mo na yung number 3, ate. So, yung number 3 naman na katanungan, according to these verses sa 1 John 5:11-12, when does eternal or everlasting life begins? Kailan ba nagsisimula yung eternal life pagka tayo ay gustong magkaroon ng eternal life? When will it begin? Sabi po sa 1 John 5:11-12, it would begin when we receive the Son or Jesus Christ, the Son of God, into our lives. Pag tinanggap po natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, doon po nagsisimula yung buhay na walang hanggan. Napakasimple lang, Kuya Vince. Mananampalataya lang tayo kay Jesus at tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Then, the eternal life begins in our life. So, ganun lang kasimple. Ganun lang din natin tinanggap si Jesus. Nanampalataya tayo ng kasalanan tayo, wala tayong kakayahang iligtas at bayaran ng ating mga kasalanan. Nalaman natin na merong nagbayad na sa ating mga kasalanan, tinanggap natin at nagsimula na po yung ating buhay na walang hanggan. Okay. So, eto naman Kuya Vince, ano po ba ang mga sinasabi ng pagka po tayo ay tumanggap na ng eternal life? Ano po ba ang mga bagay na magkakaroon tayo? Diyan yan sa John 10:10 na pinag-usapan natin kanina, nung first part ng ating video, ng ating discussion. John 10:10, the thief come not but for to steal, kill, and destroy. I have come that we might have life, that we might have it more abundantly. Hindi lang bigyan ng buhay, kundi siksik, liglig, umaapaw. Matindi, as in full blast. Yes, no? Correct. Yun ang talagang ginagawa ni Jesus dito sa John 10:10 na pinakita sa atin ang intensyon ni Satanas ay ang nakawin tayo, patayin tayo, at sirain tayo para mapasa kanya ang ating kaluluwa. Ang gusto ni God, yung kaluluwa natin mapunta sa kanya. Correct. Kanya kailangan masagot natin na yung buhay na kailangan natin kay Jesus. Ano ba yung binigay ni Jesus? Ito nga yun. Diba? When we receive, para tayo ay magkaroon ng abundant life, ng siksik, liglig, umaapaw na buhay na walang hanggan. Na kahit nandito tayo sa earth, pwede natin makuha yan. O sige ate, diyan ka naman sa number 5 question. Hindi siya question but
explanation. Okay. Medyo usian mo lang ha. Okay. Huwag kang Ito naman, carried away ha. Okay. Okay. Ito namang ano ba yung sa ating mga sariling unawa at mga salita, ano ba yung mga qualities or attributes of an abundant life na sinasabi po sa salita ng Diyos? Syempre, ang sinasabi dito, kasi ano yung buhay natin nung tayo ay makasalanan? Ang ating buhay nung tayo ay makasalanan pa, yun yung ninakaw ni Satanas, pinatay niya yung ating kinabukasan, sinira niya yung ating buhay, pero nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ibinalik niya lahat wala sa atin. At yun po yung pangako ng Diyos ng abundant life. That Jesus came to give us life and have it more abundantly. Hindi lang yung basta magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kundi gawin yung buhay na masagana. So pag masagana, ibig sabihin, walang kulang, Kuya Vince. Yun po yung ibig sabihin. Abundant life would be the opposite of what Jesus said of the reasons why the thief came. So, ang ginawa ng kaaway ng Diyos, kaya siya pumunta dito sa mundo, para tayo ay pagnakawan, para tayo ay patayin, at para tayo ay sirain. Salamat sa Diyos sapagkat ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay bigyang buhay at gawin itong buhay na masagana at kasiyasiya. Maraming salamat po sa Panginoon. So go ahead, Kuya Vince. Ang tanong, do you believe that God sent His Son Jesus into the world to die for the sins of the world, thereby giving us who believe eternal or everlasting life? So, talaga bang naniniwala tayo? Ito na kasi tayo sa portion na kailangan na nating sabihin sa sarili natin na, oo, talagang naniniwala ako na ang eternal life, kailangan talaga by this time, convince ka, ikaw, kahit Christian ka na ang tagal-tagal mo nang nag-church, pero totoo bang naniniwala ka na mayroong kingdom dito ng Panginoon? Na kahit na tinanggap mo na si Jesus, naniniwala ka ba na yung everlasting life mo ay talagang magiging masagana at abundant ang presensya ng Panginoon? Kasi kung hindi pa abundant ang presensya ng Panginoon, parang hindi ka pa naniniwala. Di ba? Kailangan ng answer natin dito sa tanong na ito ay yes. Yes, Diba? yes. So yung yes na yan, kailangan sigurado tayo dyan ha. Kaya kahit na katulad ng dinaan ko na kasalanan na sobra-sobrang blasphemous na kasalanan ng ginawa ko sa buong buhay ko, dahil naniniwala ako na ipinagpalit ko yung kasalanan na yon sa eternal life ni Jesus, ako ay may kingdom ng Panginoon dito sa puso ko. Sige, go ahead ate. Last question. Okay. So, yung last question is it clear to you that eternal or everlasting life is not only a length of time or eternity, but a quality and quantity of life? So, ito na yung karugtong dito nung sinabi ko doon sa number 5 na talagang ang nais ng Diyos ay quality and quantity of life. Yung quality, maganda at maayos sa buhay. Yung quantity of life ay talagang masagana sa lahat ng bagay. Hindi lang spiritual life yung bless ni Lord. Pati yung ating physical being, yung ating health. Kasi itong katawan natin ay ang templo ng Espiritu Santo. Kaya sama po ito doon sa ako ng Diyos ng quality and quantity of life. Tayo ay malusog, tayo ay malakas, sapagkat dito po sa atin nakatira ang Espiritu Santo ng Diyos. Dito siya nananahan, kaya nais niya na ang kanyang templo, ang kanyang tahanan ay maganda, malusog, malinis, at
talagang kahanga-hanga sa sino man makakakita. So, pag tayo ay healthy, tayo ay image o magandang halimbawa ng malusog na katawan, masaganang buhay, talagang kitang-kita yung katotohanan ng pangako ng Diyos ng buhay at buhay na masagana at kasiyasiya. So pag may Jesus ka, Kuya Vince, tapos lagi kang malungkot, parang feeling ko hindi mo talaga tinanggap si Jesus. Sa iyo, anong tingin mo doon? Tumanggap Alam mo, na pero parang lagi lang oo. malungkot. Meron akong kilala na Christian. Ano siya, malalim naman siyang Christian, kaya lang naniniwala siya na may qualification ang depression. Parang hindi ko matanggap na ito ay from the devil, yung depression. Importante kasi na kumbinsido tayo na ang depression ay negative. So therefore, hindi yun kay God. So ganun kasimple lang. Yes. Hindi ko sinasabing hindi ako dumadaan doon. Lalo nag-iisa ako, 'di ba? Meron akong problema. Ako ay kinukuriri ng mga demonyo pag nag-iisa. Kasi nag-iisa ako sa bahay. So, kinukuriri ako niya ng mga demonyo. Pero, dahil alam ko na yung ganon, hindi ako papayag, lalabas ako. Maglalakad ako. Dadaling ko yung aso ko, magagala kami ng aso ko pagka ganong kinukuriri ako. Hindi eh. Tsaka gusto ko lumalabas ako, naglalakad ako. Sana nga hindi na masyado mag-uulan. Pag umuulan, hindi ako makalabas. Hindi ako makapaglakad para mag-exercise, no? Oo, medyo umulan din. Oo. Yes. Yun importante na dapat clear sa atin. Yung everlasting life kasama yung ating pagsasabi sa ating sarili na ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon, na ito ay bibigyan natin ng halaga. Hindi ba? Bigyan natin ng halaga. Yung quality at quantity of life. Kasama yun sa eternal life. Kaya kayo mga Kristiyanong nakikinig ngayon, importante kasama yung quality and quantity of life. Hindi ko mamatanda ka na, wala ka ng quality and quantity of life. No? Yes. Kailangan meron. Kailangan gagawa tayo ng paraan kasi nasa atin si Kristo. Hayaan ba natin ma-depress tayo at hayaan natin na tayo ay nandiyan lang? Syempre hindi, di ba? So ate, konting words na lang of encouragement and we're going to pray na because our time is up. Sige. Okay. So, totoo po na ang buhay na ino-offer sa atin ng Diyos ay hindi yung buhay na talunan, kundi buhay na matagumpay na nakay Kristo, sapagkat si Kristo ay tinalo na niya lahat at tayo po ay nabubuhay mula sa tagumpay patungo sa tagumpay. Kaya ibig sabihin, hindi na tayo kailanman magiging talunan pag tayo po ay nakay Kristo na. Opo, meron tayong mga pagdadaanan, pero ang assurance ng Diyos sa atin, meron mang mga challenges sa buhay, pero tayo ay assured ng ating tagumpay sapagkat sabi sa salita ng Diyos, we are more than conquerors because Jesus had conquered everything. Wala nang makakatalo pa sa Kanya. So yung tinanggap natin, because we live for Jesus and Jesus is in us, who can be against us? Yun po yung eternal life na tinanggap natin. Talagang buhay na masaya. Amen. Praise God. Yes. Okay. So, next time, meron naman tayong gagawin. Sa lesson 2 na tayo. Tama ba? Lesson 1 ito. Yes po. So, Yes lesson po. 2 tayo next week. At maganda yung Yes. gagawin natin. Yung salvation by grace naman ang ating pag-uusapan next week. Yes. So, Ganda. maganda Salvation yun. by And grace. elaborate natin yon. Kasi alam nyo, kahit napag-aralan na natin, iba pa rin yung reminders, di ba? And that's what we do now. We are reminding everybody for the truth that would set us free continuously. Kailangan we are saved
by grace. Di ba? Okay, so let us pray, ate. Father God in Okay po. heaven, maraming No, go ahead, Kuya salamat. Vince. Maraming salamat dito sa aming Amen. pag-uusap. Medyo basic. We're just going back to basic. But Lord, it is true that reminders are very important. That we need to Amen. back to the simplest of the original form of salvation, which is coming from you at nagsasalikop, katulad ng sinabi sa video kanina. Panginoon, importante ang presensya ni Kristo sa aming buhay. At ito yung pinag-uusapan namin. Kailangan continuous ang quality of life namin. Continuous na nagbibigay ng katotohanan mo bilang isang Kristiyano na ipapalathala namin na kami ay nasa sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay. Ipinakikita namin hindi yung konting kibo magrereklamo, konting kibo mayroong problema. Ipakikita pa natin yung mga Amen. problema natin sa mga hindi Kristiyano. Paano natin sila mahihingkayat? O Panginoon, tulungan mo po ang mga tagapakinig ngayon, lalo-lalo na ang dumadaan sa hirap at pasakit ngayon. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan dahil ikaw lamang at sa iyo lamang manggagaling ang kalakasan na ito. Panginoon, tulungan mo po ang stasyon na ito na maging mayabong ang lahat-lahat ng ginagawa, ang lahat-lahat ng ipinapatunay ang iyong katotohanan. Ang stasyon ito ay nagbibigay ng karampatang kasiyahan na nanggagaling sa iyo, Lord. Bless mo po lahat ng technical aspect ng aming studio, si Kuya Serge, lahat ng technicians, lahat ng leadership at lahat ng mga nag-organize dito sa himpilan na ito, Panginoon, ang Bicol Broadcasting System. Panginoon, bless this station, lahat, pati ang mga may-ari, ang mga Villafuerte, Panginoon, at ibigay mo sa kanila ang karampatang blessing sa kanilang intensyon to share your truth sa himpapawid. Lord, ang mga tagapakinig ngayon, alisin mo sila, i-break mo yung bandage of feeling nila, kawawa sila. Amen. Ang feeling nila, sila ay naiisahan. O ang feeling nila ay kung ano-ano pa. This is John 10:10. Satan comes to steal, kill, and destroy. Do not be destroyed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ito ay itinataas namin sa paanan ni Jesucristo na walang sino man ang pwedeng mag-steal, kill, and destroy you because you are in Christ. So, ang mga Kristiyano nakikinig dito, malakas kayo dahil kay Kristo. Huwag nating ipahiya si Kristo. Ilathala natin ang kalakasan natin ang gagaling kay Kristo dahil ito ang tunay na magbibigay kahulugan sa ating pagiging Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na inalok mo, na aming tinanggap. At Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig na hindi pa tumatanggap, Hallelujah. sumunod kayo sa aking dasal. Panginoong Hesukristo, sumunod po kayo sa lahat ng aking sasabihin. Panginoong Hesukristo, narito po ako, humihingi ng iyong awa, humihingi ng iyong grasya, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, bigyan mo po ako ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ilayo mo po ako sa kapahamakan. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong buhay na walang hanggan para ako ay magkaroon ng kaharian mo dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay inaalay namin sa iyong matamis na pangalan, Hesukristo, aming Panginoon at manunubos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Okay. Ayan. Medyo concise tayo ng konti ngayon. Pero masaya ito. Kahit na inuulit natin uli, nire-remind natin ang mga Kristiyano para dito. Ang ganda. Ako, na-recharge basic ako. Kasi to. Tsaka yung... na-recharge ako dito. Tumataas ang intensity nito, Kuya Vince. Tumataas ang intensity. Yeah. Okay. I know.
Kaya okay, o de ganun na nga, tayo ay magkaroon ng maligayang linggo na hinaharap bukas at maging masaya tayo Yes sa po. ating worship and have a great Sunday tomorrow. Yes, God bless everyone. God God bless. bless Dito sa everyone. Bye-bye na po. programang A Day with Ate Grace. And Kuya Vince.